hisgutan ang mga attitude nga nawala na sa iglesia. Okay? Tungod kay karong panahon na, no? Daghanang nawala nga wa nato napansin. Okay. Daghang nawala nga wa nato napansin. Unya akong ma-remember nga kauban ako akong close friend kaniadto na nami sa daplin sa dagat na masulmi. Sige lang may istorya nami sa daplin kay tama-tama lang ang pagpamasol ba kanang enjoy lang. Nadugan mong istorya, humanang mong istorya, may kahibalo nga layo na di kay mi sa baybayon. Kanang di lang nimo mapansin, wa man ta mi nagbugsay. Pero sa sige na mong istorya, wa nimo napansin nga layo na di kay ka sa baybayon. Usay ning mga lagad ta sa Ginoo, wa ta kahibalo nga pertina dayta natong layua sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Isa nga nawala sa matag iglesia karong panahon na apil ta diri is ang act of sacrifice. Okay? Kanilang karon, no? Salamat sa mga naakaron because of the act of sacrifice. Halos di man siguro tanan pero daghang iglesia karon nga nakontinto lang sa Sunday morning and ang ilang Christianity is nag-enjoy lang sila sa one-day offering. Kumbaga, ang act of sacrifice, wa na gyud na perform. O mo ni ang itong isgutan karon kay mo ni ang heartbeat sa Christianity. Okay? Sacrifice is the heartbeat of Christianity. Okay, so atong lantawon ang last days attitude. 2 Timothy chapter 3 verse 4 hangtod sa verse 5. Si Paul sa iyang last word kay Timothy, nag-challenge siya. Ingon siya Timothy, pagbantay. Okay? Kung na may pinaka-recommended nga disciple ni Paul, ang ihag yung kinakusgang disciple nga si Timothy. Gingnan niya, Timothy, pagbantay sa last days. Kay sa last days, people will be lovers of themselves. Okay? Mao ni ang gitawag na tog last days attitude. Ang mga tao naguna-una na lamang silang kaugalingon. Hinaot ko nga wa ta maapil ani. Amen ba? Hinaot ko wa ta maapil ani. Ingon siya, Timothy, in the last days, people will be lovers of themselves. Nya, iyang giusban dito sa verse 4, ingon siya, people will be lovers of pleasure rather than lovers of God. Ingon diya si Paul, mas gihigugma nila ang kahilayan niining kalibutana kaysa paghigugma sa Dios. Bot pasabot, daghan tag sacrifice more than God. Kay mas gihigugma man ang kahilayan. Mas taas ta og devotion, no? Kumbaga, mas taas kag devotion sa gadget kaysa Ginoo. Mas taas ta og kanang commitment sa kalibutan kaysa Ginoo. Mas taas ta og gigahin nga panahon sa atong barkada sa kahilayan kaysa Ginoo. So mao ni ang dangerous attitude in the last days. So akong gi-challenge ang matag usa nga adunay gitawag natog necessity of sacrifice in worshiping the Lord. Kay sayang kaayo atong pila ka tuig nga hinaguan sa pagsimba, pag-alagad nga walay ingredients of sacrifice. Sa Romans chapter 12 verse 1, atong i-compare ang New King James Version ug ang NIV nga version.
Okay? So, lalong kayo si New King James, I beseech you therefore, brethren. Sa NIV, therefore I urge you, brothers and sisters. Si Paul, murag nagpakiluoy sa mga Kristohanon. Murag si Paul miluhod. Murag si Paul nang hangyo. Kay nakasabot si Paul, unsa ang tinuod, true and proper worship. Nakasabot si Paul nga ang pag-worship sa Ginoo nagkinahanglan og sacrifice. Nakasabot si Paul nga ang imong pag-worship sa Ginoo wala kini value kung walay sacrifice. So si Paul mismo nagahangyo, ingon siya, I urge you. Kung ato pa ng Palawmag Bisaya, maluoy in taon mo, palihug. Nagahangyo ako. Muna challenge ni Paul. Ingon siya, mga kaigsuunan, tungod sa dako kaayong kaluoy sa Ginoo. Ingon siya, present your bodies as a living sacrifice. Offer your bodies as a living sacrifice. Kaya nakita ni Paul nga sa iyahang kanang Christian experience, dako kayong gihimo sa Ginoo, grabe ang iyang panahon sa kalibutan kaniadto, karon tungod sa kaluoy sa Ginoo nga giluwas siya, himuon na lang nakog ultimo. Himuon na lang nakog sayon-sayon. Grabe ganing akong paggahin sa panahon sa wa pa ko sa Ginoo, karon hinuon nga na ako sa Ginoo, tagaan na lang nakog salin. Muna ingon si Paul, palihog, maluoy mo. Muna hangyo ni Paul, offer your bodies as a living sacrifice, pleasing to God. Kanang ang Diyos malipay. Gusto ba ta ang Diyos malipay? Naghangyo si Paul, living sacrifice. Buhi nga sakripisyo. Kay mauna ang gitawag na to true and proper worship. Okay? So, if we recall sa gingon ni Jesus Christ sa Matthew 22:36-40, ang two greatest command nga gisum up ni Jesus, iyahan ang giusa nga di na ta magsigig sunod-sunod pas balaod. No, di na ta magsige pag kanang magkuha og hayop mananap para lang malipay ang Ginoo. Ingon si Jesus Christ, no, nangutana ang mga Pariseo unsa gyud ang pinakalabaw, usahon tani para wala dagang storya. Ginoo, ihatag dobi. Taga-imig formula nga kanang kuana, one time, big time na, diretso na, buhato na mo. Kuyaw kayo. So, ingon si Jesus Christ, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Memorize na to na. Pero remember sa word all. Okay? With all. Tanan. With all your heart, your motives, your ambition, your desires, your goal, ihatag tanan. Pero ang reality, ang atong gihatag is a portion. Salin. Okay? With all your soul is your being sa imong pagkatao. All ba gyud? All your soul ba nang kada Domingo lang ka makitaan? Sa isa ka bulan, kaisa lang ka makitaan? Mo ba na ang all? Okay? With all your mind. Unsang naa sa imong mind, mag-control sa imong life. Tinuod gyud nga mao ginang nasa imong mind. Okay? So, makita nato no nga adunay necessity of sacrifice. Nganong gitawag na siya all, nganong tanan man gyud, because it requires sacrifice. Okay? Nako i-share sa inyo ang story, no? Di na ako ni mapalabas kay naka-document ni sa YouTube pero mag-take time. Okay? Wa na ko'y time mo edit pa. Atong January 20, 1982. And memorable kay ni nga story nga until now gina-celebrate sa Amerika.
Ang Air Florida Flight 90, Boeing 737, nga dunay 74 passenger on board. Daghan namatay ani, pero sa eroplano, unom lang ang nakasurvive. Okay? Ang problem sa story, no, nakadocument man siya sa YouTube, pag take off sa eroplano tungod sa katugnaw, sa snow, bugnaw kay ang snow, ang sapa god, gahi na kayo ang sapa. Pag take off sa eroplano, murag, accordingly, murag na yung mga parts sa electronics nga na-freeze, no? Na-freeze, nga nag-malfunction ang parts sa eroplano. Pag aksyon take off, wa sa kaalsa gyud kundili nabagsak siya dito sa city. So murag 8 ka sakyanan nga car ang nabanggaan, 3 ka truck, no? O naay mga establishment nga naagian, and finally nag-end ang eroplano dito sa tulay. O dito sa tulay nakaigo pag siya dako kayong truck, anya aya pa nahulog. So dagan ang namatay ani nga tinuod, no, actual true story nga senaryo. Pero naay gitawag na to one act of sacrifice nga nagkot sa attention sa tanan. Usa ka act of sacrifice gitawag nila the unseen hero. Okay? Nay usa ka hero, no, nga nagpakita og grabe nga sacrifice. Okay? So that was 1982. Di na gyud tin-aw kayo ang mga documents niya, no? Pagkahulog sa sapa, ang ubang sakyanan nahulog pod kinabanggaan sa eroplano. Okay? Pagkahulog sa sapa, naay usa ka tawo dito, klaro ba diha, no? Okay? Napansin nila nga every time iitsa ang PC, dili niya suuton. Katubang sa helicopter nga sa survive, ang mga nakasurvive, katong lifesaver gani ngalingin. Every time iitsa ang PC, dili niya suuton, kundi iyang isuot sa uban. Okay? Ang mga tao nga galantaw sa daplin sa sapa o ang mga tao nga naa sa tulay, nag-observe. Nga, kinsa man na. No? Di nila makita kay nasa lipdan. Nga, every time iitsa ang PC, super kargaon sa helicopter, dadon sa daplin sa sapa. No? Makita nimo sa YouTube, ginadala nila sa daplin sa sapa, unom ka buok. No? Ingon tong mga interview, no? Ingon tong isa nga gi-interview. William was handed the rope and 3 times he unselfishly passed it on to someone else. Pag itsa saya sa life-saving nga rope, iyang isuot sa katong uban. Okay? Dayon, ingon si President Reagan katong panahon na, ingon siya, he was a hero who gave his life that others might live. Okay? Kabalo mo unsay sad story diri. Nakalimtan nila ang tanang panghitabo, pero ang one act of sacrifice nagpabilin sa ilang memory. Okay? So that was January 13, 1982. Si Arland William ang iyang pangalan. I think 43 years old. Nga na-capture siya sa camera o ang nag-caught og attention sa tanang tao ang iyahang heroic o ang sacrificial nga act nga gibuhat, no? Naa siya dito sa likod sa lubot sa eroplano nga ginakuha niya ang PC para sa uban, para makasurvive. Ang last person according sa rescuer nga nasa helicopter, kay ang nasa helicopter, matingala man nga siya ang itsahan, ihatag man niya sa lain. Ang katong last nga, ikalima na nga gikuha, ang ika-6 person, ningon siya, where is the 6 men? Wala man sila nagkailanay. Asa na daw ika-6 men, og na-found out nila, nakasurvive siya sa aeroplano, pero naunlod na siya. Na-appeal siya pag-unlod sa aeroplano. Ang iyang pangalan si Arland Williams. Okay? The man who passed the rope.
O na-save ang unom katao, siya untay ikapito. Na-save ang unom katao because of his act of sacrifice. So until now, gitagaan siya memorial nga paghinumdum tungod sa iyang gihimo, o gi-awardan siya ni President Reagan o gold life-saving medal tungod sa iyang act of sacrifice. Gikalimtan niya ang kaugalingon para sa uban. Now, atong hatagag application ni ba? Hallelujah. Daghang kayong nag-sacrifice for wrong reasons. Si Arland William, ang iyang sacrifice, ang iyang sacrifice para lang ang uban maluwas. Nakalimtan sa tanang tao ang tibuok panghitabo, pero ang one act of sacrifice ni Arland William nakabutang sa ilang hunahuna. So, ang sacrifice wala na kayo na practice karong panahon na. Nag-iyahay na og siniguro siyang kaugalingon, no? Matagaan kag isa ka sakong bugas. Wala na yung act of sacrifice. Di nakakunahon nagpanghatag sa mga imong silingan. Okay, daghang kayo nag-sacrifice for wrong reasons. Usahay ang sports, no? Taas tag time, ang atong mga pets. We make sacrifices. Usahay mas mahal pa gani ang pagkaon nato sa iro kaysa atong kaugalingong pagkaon. Mas mahal pa magpa-hospital. Okay? Mas taas patag time nila. Mas maliguan pa nato sila kaysa atong anak. Okay? Grabe ang mga sacrifices. Ang peer pressure sa atong mga friends, close friends, best friends, co-workers. Ang paghatag panahon sa atong kaugalingon. Ang atong time sa gadgets. Wala na problema tanan, actually. Wala'y mali nga na pets, wala'y mali nga mamasul ka, mag-basketball ka, wala na siya mali. Pero the problem is, ang act of sacrifice, mahimo nato sa mali nga butang, pero di nato mahimo sa Ginoo. Napansin ba na ninyo? Wa kayo'y makahimo para sa Ginoo. Kung kaya nato na himuon sa ubang butang, but pasabot, kaya nato buhaton para sa Dios. Ug mauna ang spirit nga nawala sa church karong panahon na. Muna ang spirit nawala. Bible pa lang gani, di mo kayang isacrifice bisbiton. Bible pa lang na. Daghang kayo nag-sacrifice for wrong reasons. So, kano samanta nag-sacrifice for God? Usahay, kani atong pagsimba, pag-alaga sa Ginoo, maglisod ta. Kaning mag-apil og choir, no? Di man tanan para ana nga ministry, no? Dili tanan para ana nga ministry. Pero ang uban sa tuan nay conviction ana ba? Na diri. Na kay conviction sa choir ba nga maura nay pwede sa imuha. But it requires sacrifice. Lami ba itulog alas 2? Ultian ta mo. Lami kay tulog alas 2. Sa mga wa na kay balo, ani mo dig alas 2 sa Domingo? Murang mga refugees sa Ukraine diya sa kalsada, diya dapit sa aisles, tus taas, no? Panghigdaan karton, magdala og banig, mga tulog. It's an act of sacrifice. Di na sila manguli para lang makahatag og true worship sa Ginoo. Para lang maka-attend sa choir. Sultihan ta mo kung sulayan na ninyo, ma-feel nimo that you are truly giving your life to God. Kana ganing na-value? Kana ganing mabati nimo ang pain kay kanang word nga sacrifice, nanay pain. Pag walay pain, di na sacrifice. No? Di ka kahatag o kana ganing matagaan nimong bili, di ba? Kung asang imong kasing-kasing, tuwa dito imong bahandi. Kung naay pain para sa imuha, naagi dito sa imuha ang true worship. Okay? So, sa Old Testament, practice, it requires blood. To please the Lord, to honor the Lord, to worship our God, it requires life. Naagi dapat bloodshed. Leviticus chapter 17 verse 11 nga ang life sa ato ang soul
connected gyud sa sacrifice. Okay? So Hebrews 9:22, kung walay bloodshed, walay gitawag na to forgiveness, walay remissions. So ang sacrifice to connect yourself to God is one of the major ingredients in Bible times. Okay? So, here comes, karon, dapat nato ni masabtan, number 1, the cost of true worship. Naay bili, naay kantidad ang true worship. Ang success gani, na gani cost. No? True success, naay cost. Okay? Kung gusto ka, may imong top sa imong klase, naay cost, naay value, naay bili. Dili ka pwede mamalit lang og kanang trophy sa mall niya, i-display nimo sa imong balay, naay medal, naay trophy niya, wala nimo gidulaan. But pasabot, tanan nga naka-display nga trophy diha is naa ni cost. Tinuod trophy lang na, pero kabalo ka pili value ana. Ang time, ang practice, ang sacrifice, ang devotion, ang exercise, ang diet, para lang nimo makuha ang trophy. Kaya nimo na buhaton sa Ginoo. No? So, si David, usa ka higayon, nakasala siya sa Ginoo. Sa diyang nakasala siya sa Ginoo, kay gipaihap niya ang iyang mga kasundaluhan, no? Iyang gi-inventory, nga to the point nga marag nasuko ang Ginoo nga dependent na ka sa imong kusog. So, as an offering to God, si David naghatag og sacrifice. Pag-abot niya dito sa tugkaran ni Arauna, no? 2 Samuel chapter 24. Ang story na sa whole chapter sa chapter 24 sa 1 Samuel. Kung basahon niyo ang story, si Arauna o sa katao manghigala nga yutaan dagag kahayupan para sa kay Arauna ang kanang mga hayop niya. Sige David, gamita tanan imong gusto ko ha. Total hari man ka. Asa ka gusto mag-offer sa Ginoo, diha sa mo ang tukaran, diha pwede diha. Libre na para sa imo. Sa ingon ni David, ingon siya, I will not sacrifice to the Lord my God a burnt offerings that cost me nothing. Di daw siya maghatag og kanang offering sa Ginoo nga dili walay murabag total libre bitaw ni, no? Kana ganing mohatag kag offering nga di nimo hinaguan. Sayon ra kayo. Pero kanang mohatag gani ka nga murag tipak gyud ba? Kanang dako gyud nga portion sa imong kinitaan. Actually, nagi-pain. But it cost you something. Okay? Kanang musimba gani ka nga kanang late na. Nya matulog pag yun ta. It cost you nothing. Mura pag mara nga hay salamat nakasimba ko. Pero si David, dili mo sugot ana. Ingon si David, I will not sacrifice to the Lord my God a burnt offering that cost me nothing. Kanang walay bili ba? Walay kantidad. So para siya ha, no, dapat paliton jud ko ni, bayaran ko ni, pila man ang baka, ayun na David, ayun na, ano, dili ko musugot ana, kay kumuhatag ko sa Ginoo, walay bili kung imo nang ihatag, dapat paliton ko na, para ang akong pag-worship sa Ginoo, nay kantidad. So kanang maligo kag sayo, kay mo apil kag Sunday school, no, andam kag sanina, kay mo apil kag choir, mangandam ka sa imong saninaon karong Sabado, kay para lang ka makasimba ugma, mag-apil ka sa mga activities sa church, kung asa ka pwede og available at your convenience pagani na, ug buto na unaon, and yet di na to kayang buhaton. Pero kung misgot ta og kanang sacrifice sa kalibutan, pag-ingon nga, muhulog lang kag 10,000 sa kapa, mahimong 50,000. Grabe, bagsak yun. No? Bagsak yun. Pero challenge lang kag pledge sa conference, kuot lang kung sa'yo mapunit sa bulsa. It cost you nothing. So, muna manghigala, si Jesus nagmodel na daan sa sacrifice. O ginapractice na sa mga disciple. Kaya mo ni ang true ingredients. Okay? Mo ni ang true ingredients. Now, if you observe, nga katong na usa ka dato nga ning duol kay Jesus nga nangutana unsa may iyang buhaton
para makasulod sa gingharian sa Dios. Na tanawa, gitudluan siya ni Jesus Christ to learn to sacrifice. Mo ni ang tudlo ni Christ. Okay, Mark chapter 10, verse 20. Teacher, he declared, all this I have kept since I was a boy. Bata pa ko, gibuhat ko na ni tanan, no? Pag-ampo, pagsimba. Grabe, no? Paghatay ka na pulo, pagpuasa, ingon siya, gibuhat ko na. So, mura po din kita. Ampo, simba, puasa, prayer. So, tama gyud, no? Kumplito, naata na. Pero nai-require ang Ginoo sa kabutang. Naminaw ba tadi ha? Nai-require ang Ginoo sa kabutang. Ingon siya, one thing you lack, nai usa kabutang kulang. Okay? Go sell everything you have and give to the poor. Actually, it was a challenge that you must learn to sacrifice. Tudluan niya, mag-sacrifice ka. Okay? So, sa tinudanay lang, lisod kayo i-sacrifice, labi na kung wa kay kasiguraduhan. Lisod kayo. Sa una, sa kapa, sigurado man ta. Sacrifice. No? Iprindag kong kabaw. Pasabot, sigurado juga. Kung mututa nga ang Ginoo, tinuod mo panalangin nato. Giunsa nimo pag-sacrifice ang kabaw, i-sacrifice po na sa Ginoo. Di masiguro na to makahatag og kabaw, pero naay pain, it cost us something. Kana bang makatandog, kung usahay ba, makahilak ta ba? Kana ganing, kapuya ni oy. Naturally, mo gawas mo gina sa itong baba. Pero mingon tag, sige lang Lord, para man sa imo. That's an act of sacrifice. Okay? So, no, ikaduha is that the devil hates sacrifice. Ang yawa di malipay og sacrifice. Mao na nganong daghan karon wala ga sacrifice sa church. Daghang mga church karon walay activity kay walay mo sacrifice, walay mo support. No, gabiin nag-concert ta, it's an act of sacrifice. Nakita nako nay mga ginikanan, gipanghatod nila ilang mga anak. Nya paghuman ilan pong gikuha ilang anak, apil man ko adto. It's because it's a sacrifice nga ipus nato atong mga anak maka-learn sa value of serving the Lord. Now, Luke 21, ingon si Christ, you will be betrayed even by parents, brothers and sisters, relatives and friends. So, mga tao nga dear, close sa imong heart. Okay? In fact, they will put some of you to death. Subot pasabot, ihinder gyud ka. And everyone will hate you because of me. For what reason? Because of sacrifice. Pag once maghimo kag sacrifice para sa Ginoo, parents, brothers, sisters, relatives, and friends, mubabag yun na sa imo. Di gina sila malipay. Pugnan jud ka. No? Daghan, di ba? Napansin ba ninyo? The more mo mag-faithful sa Ginoo, the more mo maghatag og sacrifice para sa Ginoo, di ba di sila malipay? Because the devil hates sacrifice. Si Moses usa kay gayon, nag-worship siya, nag-offer siya siyang sacrifice. Giduol og mga langgam, gibugaw ni Moses, iyang giproteksyonan ang iyang sacrifice nga mahimong pleasing sa Ginoo. So church, I hope, no, nga karong urasa nakasabuta nga ang sacrifice is necessity. Gikinahanglan nato ning buhaton. So kung Sunday attender lang ta, i-challenge ta mo, no? I-challenge ako tong Domingo lang mo anhi diri. Butanging ingredients of sacrifice ang imong pag-alagad sa Ginoo. Butangi, suli, ug makita nimo. Daghang kang gustong i-expect sa Ginoo. Ingon ang Ginoo, no eyes have seen, no ears have heard to what God has prepared kana matilawan nimo na. Wa gini mo gilauman nga mao dinay giandam sa Ginoo sa imo. No? So sabto na to na. Matthew chapter 5 verse 11, no? The salt loses its saltiness. Pwede man gud nga kita gihimo gi-represent man tang asin, no? Ingon diha sa verse 13, you are the salt of the earth. Ang mga Christian asin.
Pero kung ang asin daw mawad aglasa, meaning, kung dili ka maka-learn mag-sacrifice, mura kag asin nga nawad aglasa. Okay? Ingon ang Ginoo, blessed are you when people insult you. Kano sa man kag i-insult? Di ba kung faithful ka sa Ginoo? Puro makasimba. Puro usa man yung simbahan kada adlaw simba, puro ka Ginoo. That's the time i-insult ka. Pero kung puro ka barkada, nya panagsa ang Ginoo, wag gyud ma-insulto nimo. No? Kung puro ka bisyo, puro ka basketball, puro ka kalingawan, puro tanan, unya check attendance po sa Ginoo, wag gyud ma-insulto nimo. So, but pasabot mahigala, ingon si Christ, they are persecuted. Sa unang panahon, ang mga prophets, ang mga nag-una sa ato, gi-persecute na daan. Nag-ingon rito, persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me. Kano sama na mahitabo? Kano sama katungluhon? Kano sama kaingnon nga malapas ka sa langit? Kano sama kaingnon nga mura kag kinsa? Di ba sa panahon nga matinud-anon ka sa Ginoo? Pag matinud-anon ka sa Ginoo, it means na ay ingredients of sacrifice. So muna ingon dayon si Christ, you are the salt of the earth. It means ikaw ang nagdalag lasa. Nga ang Christianity mahimong lami kung ikaw Kristohanon nga naay lasa, asin, nagpadalag lami. Napabatay lasa diha. No? O parat-parat na o pait-pait na. Okay? Ingon siya, but if the salt loses its saltiness, pag mawala na gani ang kaparat sa asin, when was that? It's the time kung mawala na ang act of sacrifice. Pag mawala na ang act of sacrifice, mura kag asin, ngawa na ilasa. Lisod na ka, ibalik ang kaparat. Okay? So, naitulo ka butang nga pwede na itong mahatag sa Ginoo sa itong sacrifices. Tulo kati. Time, talent, and treasures. Okay? Dirita mo tapos. Time, talent, and treasures. So, dili lisod timan sayon ra timan-an. Mao ni ang mga sacrifices nga pwede na itong ma-offer sa Ginoo. Okay, our time, Romans 12:15 to 16. Our talent, Romans 12:7 to 8. And our treasures, Matthew chapter 6. Ato ni tagag time gamay. Sa atong time, ingon sa Romans chapter 12, verse 15 to 16, rejoice with those who rejoice, mourn with those who mourn, live in harmony with one another, don't be proud, be willing to associate with people of low position. Paubos, paki-level pod sa mga naa sa ubos. Nya ayaw pang hambog. Don't be conceited. Now, unsa man nga time? It means maghatag kag time sa mga tao manghigala nga nagmourn, naapod sa kasakit, pakiramay sa ilang kapaitan, kasakitan. Once muhatag kag time sa ilaha, they need you the most sa panahon sa ilang pain. Okay? Maghatag po tag time. But pasabot, okay man, sa mga naglipay, paghatag po panahon, kay wala kag i-control sa Ginoo. Pero tagay po time ang mga nanginanglan. I-sacrifice po nato atong time. It means na yung mga daghang tao nanginanglan sa imuha nga nagkinanglan sila sa imong time. Isa lang na. Okay? Ikaduha is ang atong time sa pag-alagad sa Ginoo. Atong time sa pag-worship diri sa Ginoo, di ba? Nag-ingon ako before, every day natay 24 hours, in 1 week natay 168 hours. In 1 week, pila ka hours tanan? 168. Kung musimba ta, 2 hours lang. Balikon ako. Kung musimba ta, in 1 week, 2 hours lang. Out of 168 hours, di pagid nato mahatag ang 2 hours para sa Ginoo. Marabag ulaw po ana oy. Tibuok 166 hours imo. Pag abot sa Domingo, 2 hours lang unta para sa Ginoo niya, di pag mo mahatag, imong gi-waste ang imong time. Kung mag-waste man lang ka sa imong time, ihatag na lang na sa Ginoo. Okay? So, ikaduha is our talent. Romans 12:7 to 8.
If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. If it is encourage, then encourage. Then if it is giving, then give it generously. Do it diligently. If it is mercy, then show mercy. Do it cheerfully. Now, ang point there is that kung naa kay talent, ipagamit. Okay? Matthew chapter 25, na 1 talent, 2 talents, dayon na ay 5 talents. In other words, isacrifice na para sa Ginoo. Kay pangit kayo nga atong talent, kung di na mo ipagamit sa Ginoo, lain may mo gamit. Ang kalibutan mo'y mo gamit. Ang imong barkada mo gamit. Ang imong tingog, video okay ray mo gamit. No? So, in other words, sa atong pagpangalagad sa Ginoo, there are times ang atong talent must be laid down as a sacrificial offering para sa Ginoo. Buhatan na. Kaya na to ng buhaton. No? Ang uban, way talent, naapil og concert gahapon, maghakot lang og sound system. Nanginahanglan tag hakoter. No? Kung wa kay ministry, pwede ka mo dool, Brother Gypty, ing nako kanusang na yung mga activity, tighakot lang og sound box. Uy, nanginahanglan ta na. Pag human sa concert, lumbaan na dito sa barbecue. Nagunahon ako ba? Laluya sa sound system. Gihato dito. Kisa may mo diskarga ato. No? Ang akong point dire, kinahanglan tag minister ana. Mura lang nagamay, but it's a big thing atubangan sa Ginoo. Amen? And lastly, our treasure. No? Ingon sa Matthew chapter 6, do not store up treasures on earth. Kabalo mo nung gamit ang word treasure? Wala gigamit diha offering, wala gigamit diha ang alms, no? Gigamit gyud treasure. It means anything connected sa imong heart. Kaya ang treasure connected gyud sa imong heart. Title sa yuta, connected na sa imong heart, no? Title sa imong sakyanan, connected na sa imong heart. Kanang mga sinsilyo diha, di na makatarog sa imo. Kanang word nga treasure, but pasabot nakabaon sa sulod sa imong kasing-kasing. Okay? Ingon si Jesus Christ sa verse 20, do not store up for yourselves, but store up for yourselves treasures in heaven. Maghimo po daw tag savings, bank deposit para sa langit. For what reason? Unsa nga ni Christ? Because for where your treasure is, there your heart will be also. Once na kay sacrifice sa imong treasure, gamay ray gabuhat ana, no? I-remind ta mo, gamay lang gabuhat ana. Sa Kalinan, no, nadungog lang ako ni nga testimony kay pastor, no, na kinahanglan sila og building dito, nya na yuta nga gi-offer nga emergency nga baligya kay probably na nagkinahanglag kwarta sa pamilya, no, ang pila to ka square meter nga yuta na kinahanglan og ibagsak na lang og 1.2 million, no, para sa church. Para sa church, walay kwarta ang church sa Kalinan that time. But somebody sa church member nakahimo sa act of sacrifice. Susama ni William nga ang net ang life-saving wala niya gisuot niya para sa uban that others may live. Mamatay man siguro to nga brother sa panahon sa Ginoo, no? Katong nagpahulam, nag-extend sa ihang kwarta 1 million para lang mapalit ang yuta para sa church. Pero iyang act of sacrifice di gid makalimtan. Ang iyang act of sacrifice di gid makalimtan. Unsa may matiman-an sa imong igsuon sa imo? Okay? Halimbawa, mabedridden ta, kay mabedridden man kita tanan, either sa katigulangon or either sa high blood, no? In Jesus name. Kung mabedridden ta, unsa ilang memory sa imo? Ako di ko kalimutan ning tawhanan ni ba, no? Sige rin basketball. Unsay ilang memory sa imo kaning tawhanan ni ba? Kusog kay nimo kaon. No? Unsay? Pero ang imong act of sacrifice for the Lord kaning tawhanan ni, wa jud ko kalimutan ni, giuna gid niya ang church kaysa siyang kaugalingon. Nay act of sacrifice. Kay kung asa gani ang imong treasure, kung asa imong treasure, tuwa dito imong heart. In other words, katong tawhana nga nag-extend og 1 million, no? Iyang gipahulam ang 1 million,
hinay-hinayan lang siya bayad, no? At least pay when able. Hinay-hinayan lang siya bayad. It means ang iyang heart naa sa Ginoo. For where your treasure is, there your heart will be also. So manghigala, ayaw kalimot sa atong pagpangalagad sa Ginoo na kinahanglan og sacrifice. Kulang nang mulingkod lang ta. Kulang nang ang uban, no, ganina 8:30 na diri. Layo pa kay balay. Gabaktas pa ang uban gikan dito sa Dabadok padulong diri. Ang uban, grabe, di na ako ma-explain. Ako, salamat sa Ginoo, gitagaan kong sakyanan, pero sa panahon nga wa ko'y sakyanan, dili lalim nga parag jeep, mag-ulan, murag piso ba, daplis karsada. Tugnaw kayo niya, para nimo maunahan pa juga, dili lalim. Pero that act of sacrifice, di na makalimtan sa mga taong galantaw sa imo. Imong igsuon, imong ginikanan, mga tao, and one day, pag magka-problema sila, pag naay problema sa pamilya, ang di nila malimtan, ang imong act of sacrifice. Tawagan ako si brother, kay magpaampo ko niya. Ang imong act of sacrifice will be remembered sa tibok nilang kinabuhi. Palakpakan na to, itong buhi nga Diyos. So,